Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisunod daw sa pin insyaallah dito sa Fiqhul Muyassar al-Babu Thamin Ashar al-Ariya. Yung Ariya, ito yung kumbaga pagpapagamit ng ilang mga ari-arian sa iba. Siyempre, ang unang may pahintulot dito ay may-ari nito. May-ari nito. At ang kahulugan nga nito, ma'naha ali-ara. Ibahatul intifa bisyai'i ma'a baqa'i ainihi. Sa kahulugan nito, ito ang kumbaga ari-arian na pinapahiram o pinapakinabangan ng iba liban pa sa may-ari. So, halimbawa, papahiram ng isang tao yung ilang mga bagay-bagay upang pakinabangan niya. Nananatili naman nito. Kumbaga, hindi siya makukonsumo. Hindi katulad ng pagkain. Yung pagkain, halimbawa, ibibigay upang kainin, hindi ito magiging iara kasi nakonsumo ito eh. Nakonsumo. Ngayon, maaari mag-uusap-usap yung mga tao, pahiramin mo muna ako ng bigas. Pero yun ay sa konteksto ng utang na babayaran. Maaring babayaran ng pera o babayaran ng katulad din ng bagay na yun. Bigas halimbawa o ano pa mang bagay na maaring ipangpalit niya doon sa kanyang kinuha o hanggang doon sa sinabi niya nanghihiram siya ng bigas. Nanghihiram siya ng bigas. Pero dito, ang hinihiram dito, mga bagay na pisikal na kumbaga hindi naman makukonsumo. Halimbawa dito, nga sinasabi, wal ariyatu hiyal ainu al ma'khuda lil intifa. At ang area nga ito yung anumang bagay na kinukuha, pinapahiram, hinihiram upang pakinabangan. Kaanna yastaira al-insano, kaanna yastairu insanun min akharin sayaratahu liyusafira biha. Thumma yu'iduha ilayhi. Katulad halimbawa kung manghihiram daw ang isang tao sa isa pang tao ng kotse upang maglakbay siya sa pamagitan nito at ibabalik niya rin ang kotse. Ibabalik niya rin ang kotse, yung mismong kotse na yun. Yung nga kaya maalis dito sa usapin na ito yung anumang mga makukonsumo na bagay. Kasi ito, nananatili yung kanyang ain, nananatili yung kanyang physical na anyo. Sumunod daw usapin dito, adillatu masyru'iyatiha, ang dalil sa pagkakasabatas dito, wahiya masyru'atun mustahabbatun. So ito daw ay isinabatas at ito nga ay mustahabba. Ito ay sunnah. So dito ginawa itong sunnah o kumbaga inilapat dito ang hatol na siya ay sunnah dahil ito ay rekomendado pero hindi obligado. Kung merong nanghihiram sa iyo, pwede mong tanggihan. At kung merong nanghihiram sa iyo, pwede mong pagbigyan. Nakatulad lamang din kung anong hatol sa iba pang mga mustahab, katulad ng iba pang mga sala na mustahabba, mga gawaing pagsamba na voluntaryo o tinatawag din na sunna, nawafil, at iba pa, may gantimpala. Kapag ginawa mo ito, nagpahiram ka, kasi nagdudulot ka ng pakinabang, ginhawa, o maaaring makakapagligtas ka pa ng buhay sa pamagitan ng iyong pagpapahiram ng gamit. At yun nga, liumumi kaulihi ta'ala, at ito rin yung pangkalahatang kahulugan ng sinabi ni Allah, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Kayo ay magtulungan sa bir, sa kabanalan, at sa takwa. Sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, ang pagpapahiram ng gamit ay magiging pakikipagtulungan sa kabutihan, inshallah.
Supposing na syempre yung pinapahiram mong gamit ay gagamitin sa kabutihan, insyaallah. Wakala ta'ala, at gayon din sinabi ni Allah, wayamnauna al-maun. So ito naman yung kabaligtaran nito. Yung yamnauna al-maun, ito yung sa suratul maun, sila yung mga nagdadamot o pumipigil na makarating sa mga tao ang kahit kaunting tulong. At ang pagpapahiram ng gamit, lalong-lalo na kung hindi naman masyadong malaki ang halaga nito, ay may tuturing na kabilang sa mga maun. Na bagaman maliit, syempre, ay magagantimpalaan ni Allah kapag ginawa mo. At kapag ipinagdamot mo, ay maaring magdudulot pa rin na masadlak naman sa paghihirap yung tao. Bawa, mayroong tao na nangangailangan ng martilyo. Hindi mo pinahiram ng martilyo. Ngayon, pinampupukpok niya ngayon sa pako, bato. Nihirapan siya. So, ito isang katangian na maaring, kumbaga, may tuturing na nga na kasalanan eh. Oo, binabanggit kanina, mustahab. Sa pangkalahatan, ang pagpapahiram. Pero, maaring magkakaroon ng ilang mga pagkakataon na ikaw ay mayroon ng pananagutan. Na dapat ka lamang magpahiram pero hindi ka nagpahiram. Ibig sabihin nun, nagdadamot ka na at meron ka na ring kasalanan, waliyadu billah. Kaya titingnan ng tao yung kanyang kalagayan. Kung ang inihiram naman sa kanya ay bagay na, kumbaga, reasonable na kanyang ipagkakait o hindi niya ipapahiram, siya ang merong pinaka karapatan dito. Siyang pinaka may karapatan dito na hindi niya ipahiram. Ballpen na mamahalin at iba pa na kinatatakutan niya na kapag pinahiram niya, hindi na may sasoli sa kanya. So maaring hindi niya yon ipahiram. Lalong-lalo na hindi naman magdudulot ng pinsala sa iba yung hindi niya pagpapahiram. Kasi marami namang ibang ballpen na may hiram sa ibang tao. Marami naman ibang ballpen na may hiram sa ibang tao, insyaallah. Okay, yung tao na yun ay nakikilala na hindi mapagkakatiwalaan. Maring hindi niya sasauli yung gamit mo. O kaya alam na o meron siyang reputasyon na siya ay hindi marunong magsinop ng gamit o mangalaga ng gamit. Masisira niya lang o mawawala. So maaaring may tatanggihan na wala kang pananagutan dito, insyaallah. At hindi ka nagdaramot. Hindi ka nagdadamot. At dito nga sa karagdagang paliwanag sa kung ano ang maun. Wal muradu ma yastairu al-jiran min ba'dihim. Yung tinutukoy doon sa maun, doon suratul maun, na nagkakait daw yung mga tao. Meron daw mga tao na nagkakait ng kahit kaunting tulong. Ang tinutukoy dito na maun, yung anumang mga bagay na hinihiram ng magkakapitbahay sa isa't isa. O sino mang tao na malalapit sa isa't isa na inaasahan na tutulong sila, dadamay sila sa isa't isa. Pero, ultimo sa maliit na bagay, hindi sila tumutulong. Hindi sila nakikipagdamayan. Hindi sila nakikipagbayanihan. Kalawani, wal kuduri, wanahwi dalik. Katulad halimbawa, ano ba yung usually na hinihiram ng mga tao sa isa't isa, lalong-lalo na magkakapitbahay. Mga gamit sa kusina, masisidlan ng pagkain, kaldero, tiba pang mga katulad nito. At dito nga, fakad dhammahumullahu subhanahu liman ihim al-ariya. Pinipintasan sila ni Allah sa ugali nila na ito na hindi sila nagpapahiram. Fadalla dalika ala annaha mustahabbatun mandubun ilayha. At mula sa mga batayan na ito, sinabi ng mga scholar na ito ay kanais-nais nga. Ang hatol sa pagpapahiram ay kanais-nais. Pero katulad nga ng nauna ko nang nabanggit, case-to-case basis. So maaring merong dapat mo lang talagang ipahiram. Pero ipinagdamot mo na maaring meron ka ng pananagutan dito. At syempre, meron ka namang hindi pinapahiram na meron kang karapatan dito. At marapat mo lang na hindi mo ipahiram. At marapat lang na hindi mo ipahiram. Sa isang hadith, iniulat ni Safwan bin Umayyah
radiyallahu anhu anna an-nabiyya ista'ara minhu adra'an yawma Hunain. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nanghiram kay Safwan, yung anak ni Umayyah bin Khalaf. Nanghiram daw siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Safwan bin Umayyah ng mga armor. Ng mga armor at ng mga panangga sa araw ng digmaan sa Hunain. Iniulat ito ni Imam Ahmad. At gayon din iniulat ni Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya ista'ara farasan li Abi Talha. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim na rin na nanghiram daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kabayo mula kay Abu Talha. Alhamdulillah. So kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanghihiram. At syempre mas marami ang mga naiulat na siya ay nagpapahiram din o namimigay, nagpapaubaya sa kanyang mga gamit. Alhamdulillah, bilang huwaran ng pakikipagkapwa-tao, pakikiramay, pakikipagbayanihan, at iba't iba pang mga maaari nating matatawag sa virtue na ito, magandang asal na ito ng pagpapahiram ng gamit bilang anyo ng maliit na tulong na magagantimpalaan insyaallah. Sumunod na usapin yung mga kondisyon ng iara. At meron ditong tinutukoy na 3. Una, an yakuna al-muayyir wal musta'ir ahlan li at-tabarru'i syar'an. Sabi dito, ang nagpapahiram daw at ang nanghihiram ay may kakayanan na magtabarru, magsadaka o mag-ambag. Nang tinutukoy dito, ilang beses na ito nababanggit dito sa mga tinatalakay natin. Ibig sabihin, taglay nila yung mga pangunahing mga katangian. Pagiging Muslim, pagiging nasa hustong edad, nasa matinong pag-iisip, at iba pa, na gayon din, syempre, lalong-lalo na sa nagpapahiram, ang ipapahiram niya yung gamit niya. Gamit niya. Yung ahlan lit tabarru. So, gamit niya yon, dahil gamit niya yon, meron siyang karapatan na ipahiram yon o hindi ipahiram. Kasi gamit niya yon eh. May karapatan siya mamili sinong pagkakatiwalaan niya, hindi niya pagkakatiwalaan. Pero kung hindi mo gamit, hindi ka dapat magpapahiram nang hindi mo naman gamit. Liban na lang na may pahintulot ng may-ari, insyaallah. Wal ainu al-mu'ara mulkan lil muayyir. At yun nga yung bagay na ipapahiram dapat pag-aari ng nagpapahiram. Pangalawa, ang takunal ainu al-mu'ara mubahatu an-naf'u. So dapat yung pinapahiram ay mubah. Ang pakinabang na makukuha dito. Ngayon dito tinukoy na ang pagpapahiram ay para sa mga bagay na may pakinabang. Kasi maaari yung tao mayroong hihiramin sa iyo na bagay na wala naman talagang pakinabang eh. Pwede mo nang ibigay yun. Kahit hindi na niya isauli sa iyo. So yun yung dahilan din. Yun yung distinction dito kung bakit binabanggit dito yung nafa. Halimbawa, meron kang mga piraso ng kahoy. Inihiram ng kapitbahay mo, sabihin niya, meron ako ng kahoy, gagawin niyang panggatong o gagawin niyang bakod at hindi mo naman ginagamit, pwede mo nang ibigay yun. Hindi mo yung kailangan ipahiram. Pero kung meron itong pakinabang, meron itong halaga, so pwedeng ipapahiram mo lang ito na inaasahan mong isa sa uli nang hindi mo ibinibigay. Pala tasuhul iara li ginai wa nahwihi. So hindi raw pinahintulutan ang pagpapahiram ng mga kagamitan na kumbaga magagamit para sa musika at iba pang mga katulad nito. O gitara o tambol o ano paman. Hindi ka nga dapat nagmamay-ari ng ganun eh. Ngayon kung meron ka mang ganoong gamit na hindi mo naman nga ginagamit kasi nga haram, hindi mo rin yun pwedeng ipapahiram. Hindi mo yun pwedeng ipapahiram.
Sa katulad lamang din ito ng usapin pagdating sa mga bagay na halal at o pagdating sa mga bagay na haram. May kinalaman din dito sa pangkalahatan yung pagdating sa mga bagay na haram. Wala ka dapat kinalaman dito. Hindi ikaw ang kumukonsumo nito, gumagamit ito, at hindi ikaw ang nangihiram o nagpapahiram ng mga ito, waliyadu billah. So, hindi pwede yung mga gamit sa musika. Wala tasuhu istiaras ina amin dahabin o fiddatin lisyurbi fihi. Ngayon din, pinagbabawal yung kumain at uminom mula sa mga sisidlan ng pagkain, mga plato, mga baso, na gawa sa ginto at silver. So kung halimbawa meron kang ganoon, kasi tinatago mo lang naman nakaimbak lang sa'yo pero hindi mo ginagamit. Yung pagtatago ng mga ganong bagay, hindi pinagbabawal. Hindi pinagbabawal. Kasi maaring itinatago mo siya para ibenta kalaunan kung kakailanganin mo ng pera. Kasi may value itong mga ito May value. Ginto at silver. Pwedeng tunawin at ibenta. Ngayon, hindi mo yun ginagamit. Ihiramin ng kapitbahay para gamitin niya. Iinom siya at kakain dito, hindi rin pwede. Hindi pwede. Wakada sairu ma yuharramu al-intifa'u bihi syar'an. At ganyan din sa iba pang mga bagay na pinagbabawal ang pakikinabang sa mga ito. Pangatlo, ang tabkal ainu al-mu'ara ba'dal intifa'i biha. Na nananatili ang hiniram sa anyo nito. Ibig sabihin kung paano mo ito hiniram, ganito ba rin ito, isa sa uli. Fain kanat minala'yanil lati tastahliku kattaam fala tasuhu i'aratiha. Nabanggit ko na ito kanina. Kung ang bagay na hihiramin ay mga bagay na mapapanis, masisira o makukonsumo, hindi ito pwedeng hiramin. Hindi ito pwedeng hiramin katulad ng pagkain. Pero paano halimbawa hihiramin lang naman ng sandaling panahon? Bawa, merong nangihiram ng mga butil ng munggo, gagawing props para sa halimbawa. Merong gagawa ng pelikula o meron silang pagsasadula sa eskwelahan. So maaring sa mga ganung pagkakataon ay mapahintulutan ito insyaallah. Maaari. So depende rin. Depende rin sa kalagayan. Depende sa kalagayan. Katlong usapin, ba'dal ahkam al-muta'allikatu biha. So, ilan sa mga usapin na may kinalaman dito sa pagpapahiram. Una, la yajuzu lil musta'iri i'aratul ain allati ista'araha li'annahu gaira malikin laha. Hindi pwede sa nanghiram na ipapahiram din niya yung kanyang hiniram. Nga. Ang pwede lamang magpapahiram yung may-ari ng bagay na yon. Kung hiniram mo lang din yon o pinagkatiwala sa iyo, hindi mo yun pwedeng ipapahiram. O kaya isinanla lang sa iyo, hindi mo yun pwedeng ipapahiram. Hindi mo nga yun pwedeng papakinabangan Hindi mo rin yun pwedeng ipapahiram. Dahil hindi naman niya pag-aari ang bagay na yun. Hindi niya pag-aari ang bagay na yun, therefore hindi niya pwedeng ipapahiram. Wakada la yajuzu lahu ta'jiruha. Kung hindi niya ito pwedeng ipahiram, mas lalong hindi niya ito pwedeng ipaupa. Papaupa niya yung may kotse siya na hiniram sa kapitbahay niya tapos papaupahan niya. Hindi pwede. Illa ida adinal maliku fidalik. Liban na lamang na may pahintulot ang may-ari nito. Pangalawa, annaha amanatun fi yadil musta'ir. So ito raw ay amana, pananagutan sa kamay ng nanghiram. Yajibu an yuhafida alayha. Marapat lamang na pangalagaan niya ito. Wayarudduha salimatun. Wayarudduha salimatan. At isasauli niya ito ng maayos. Kama akadaha. Katulad ng kung paano niya itong kinuha, ganun niya rin ito isasauli. Fa'in ta'adda o farata damanaha. At kung siya man ay nagmalabis o nagkulang sa pangangalaga dito, siya ay mayroong pananagutan dito. Babayaran niya yung pinsala, ipaparepair niya, o magkakaroon ng compensation,
Depende sa mapag-uusapan nila. Pangatlo, al-i'aratu akdun gayra lazim. Ang pagpapahiram daw ay kasunduan na hindi obligado. Hindi ito magiging katulad ng ng pagbebenta o pagtitinda. Kapag nagkapalitan na kayo ng pera at ng merchandise, tapos na. Hindi basta-basta magkakaroon ng saulian. Hindi basta-basta. Liban na lang sa usapin ng warranty o iba pang mga bagay. Hindi basta-basta. So dito, ang paliwanag dito, falil muayyir arruju fihi matasya. So merong karapatan kasi ang nagpahiram na bawiin ang kanyang ipinahiram kailanman niya naisin. Kahit pa magkaroon kayo ng takdang panahon. Hiramin ko itong gamit 3 araw. Pero isang araw binawi agad ito ng may-ari dahil kailangan na rin niya. Hindi pwedeng magrereklamo yung humiram, pupunta sa barangay, sabi niya. Yung hiniram ko 3 araw sana yun, pinahiram sa akin 1 araw lang. Hindi pwede. Hindi siya kumbaga magkakaroon ng karapatan dito kasi nangingibabaw ang karapatan na nagpahiram. Malam yadurru bil mustair. So syempre kung makakapinsala sa pinahiram yung pagbawi doon sa kanyang hiniram, so magiging ibang usapan yun. So halimbawa ang pinahiram sa ng hiram ay gamit na may kinalaman sa kanyang buhay. Oxygen tank. So nagkulang oxygen tank sa ospital, humiram siya sa iyo ng oxygen tank. Ginagamit niya doon sa ospital, tapos babawiin mo na hindi pa sila tapos na gumamit dito. So dito magkakaroon ng usapan. Kumbaga, sukdulan na pipigilan ng gobyerno ng Muslim yung nagpahiram na bawiin ito. Siyempre gagawa sila ng paraan na mawawala ang pinsala muna bago mabawi yung bagay na yun. Inga, fa in adarra bihi lam yajuz arruju. Kapag makakadulot ng pinsala yung pagbawi, katulad nga doon sample natin oxygen tank na ginagamit pa, ay hindi pwedeng babawiin ito. Hindi pwedeng babawiin ito. Kaya nga, itong usapin ito ng pagmamalasakit eh. Basic na pagmamalasakit, paghahangad mo ng kabutihan sa iyong kapwa. Napakasama naman nga kung gagawin ng sino man ang bagay na ito na nakakapinsala kung babawiin niya pero pilit niyang binabawi. So dito sa mga ganitong pagkakataon, sumasalamin lang din ito eh. Maaring sumasalamin lang din ito sa kawalan ng ikhlas nung nagpahiram. Diba? Kawalan ng ikhlas nung nagpahiram. Hindi siya naiiba doon sa tao na bumabawi ng kanyang sadaka. Nagsadaka siya, pero binabawi niya. Kasi merong ginawa yung tao na binigyan niya ng sadaka na hindi niya nagustuhan. Diba? Mandurugas. Kunwari nagsadaka. O ngayon, yung binigyan niya ng sadaka, ibinunyag siya, ibinuking siya, isiniwalat siya. So ngayon, binabawi niya ngayon yung sadaka niya. Doon sa tao na yun na binigyan niya ng sadaka kasi pininsala daw siya. Kawalan ng ikhlas yun. Batayan nyo ng kawalan ng kanyang kawalan ng ikhlas. Kaya nga, di ba? Sa kalagayan na ito, binabawi niya agad yung pinahiram niya. Kasi, nga, binuking siya o siniwalat siya nung pinahiram niya. So, ganiting ganti niya. Parusa. So, yun, meron na yung pananagutan. Insyaallah. Pang-4, tantahil i'ara wa turaddul arya bi umurin. Kaapat, natatapos ang panghihiram. At isasauli ang hiniram sa ilang mga karagdagang mga kondisyon. So una, mutalabatul malik bidali. Kapag hinihingi na ito, binabawi na ito nung nagpahiram, isoli mo. Walau lam yatahakkak gardal mustairi biha. Kahit pa hindi mo pa natupad yung nanghiram, hindi pa niya natutupad yung kailangan niyang gawin, binabawi na yun ng may-ari, isauli niya yun. Boy, martilyo, hindi mo pa napupukpuk yung pako, binabawi na ng may-ari, balik mo na yung martilyo, humanap ka ng ibang martilyo na may hiram, insyaallah. Pangalawa,
bi inkidail gard minal aini al-mu'ara. Kapag natapos na yung layunin ng paghiram, kailangan ni Soli na itulong ng hiram agad-agad doon sa hiniraman niya. Sumunod, inkidaul waqti idha kanat al-area muakkata. Ba, hiniram mo lang isang gamit ng isang araw lang, di Soli mo siya matapos ang isang araw na pagtatrabaho, halimbawa, o kaya hiramin mo siya ngayong araw lang, isoli mo siya kinagabihan, ganoon. Sumunod, mautul muayyir awil musta'ir. Kapag namatay yung nagpahiram at yung hiniraman, dapat maisoli na yung gamit. Hindi yung porke namatay yung nagpahiram, hindi mo na sisoli. Hindi ganoon. At ganun din yung nanghiram. Kapag mamatay siya, yung pamilya niya at iba pang mga malalapit sa kanya, isasoli yung kanyang mga hiniram. O hahanapin nila kung sino bang hiniraman ng tao na yun. Libutlanil i'arati bidalik. Dahil nawawalan na ng saysay ang pagpapahiram sa pagkamatay ng sino man sa kanilang dalawa. Yung nanghiram at yung humiram, alhamdulillah. So katulad lamang din sa iba't ibang mga uri ng pinansyal at transaksyon sa pagitan ng mga tao. At panghuli, al-mustairu fi istifa'in naf'i kal mustajir. Ang nanghiram daw ay maaring makinabang sa kanyang hiniram katulad lamang din ng isang umuupa. Sa lahat ng papakinabangan niya doon na maaring pakinabangan, maaari niyang sasamantalahin o sasagarin lahat ng pwede niyang pakinabangan doon. Na syempre hindi masasira yung kanyang hiniram. Lahuan yan tafi'ah binafsihi. So marapat lamang siyang makinabang dito para sa kanyang sarili. Insyaallah sa kanyang hiniram. Wa biman yakumu makamahu. O para sa sino man na ipinaghiram niya. Kasi pwede naman na manghihiram ka para sa iba, di ba? Sasabihin mo, pahiram nga ako ng martilyo. Pwede ba makahiram ng martilyo? Gagamitin ng kapatid ko. So, kung ikaw mismo yung humiram, gagamitin mo yung martilyo, pwede. Pero kung yung kapatid mo, hiniram mo yun para sa kanya, gagamitin niya yun, nakatulad lamang din ng pag-upa, so pwede rin. Gamitin niya yun sa pinakamainam na paggamit na papakinabangan niya, insyaallah. Wadhalika, limulkihi at tasarrufu fihi biidni malikiha. Dito nga sa usapin na ito, sa sinabi, so, kumbaga, yung pinahintulutan mo, alibaw, ikaw yung nanghiram, yung ipinanghiram mo, kumbaga nanghiram ka para sa kanya, so meron din siyang karapatan na gumamit dito na para bang siya mismo yung nanghiram. Doon sa may-ari nito, alhamdulillah. So ito yung usapin ng pagpapahiram, alhamdulillah, o ang iarat. Maaaring mangyari ito sa iba't ibang mga bagay. Pwede sa lupa, pwede sa sakyan at iba't iba pang bagay. Alhamdulillah. At ilalapat lamang iba't ibang mga usapin sa mga kaida na ito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.